Good morning, babies ko. Kinusot-kusot muna ni Ingrid ang mga mata niya bago tuluyang umiti. Isa-isa ko silang hinalikan sa noo. Bangon na, Jordan. Nakanda na si mamay ng agahan. Maya-maya ay bumangon na nga ito. Umiti ito sa akin at kinis ako sa cheeks. Aw, ang sweet naman ng baby ko. O sige na, labas na tayo. Papaliguan kayo ni mamay ngayon dahil sasabay kayo nilalamel sa akin. Bibili kayo ngayon ng school supplies. Tumayo si Ingrid at nilapit ang mukha sa akin habang nakangiti. Wow, mamay! Bibili po ba kami ng chocolate? Kinurot ko ang ilong nito. Oo na, pero kayo lang muna nilalang mamimili ha. May work kasi si mamay. Sumiksik sa akin si Jordan. Okay lang yan, Jordan. Bibalan kayo nilala ng foods. Nakasimangot pa rin to pero hinalikan ko na lang sa pisngin. Sige na, bangon na. Kia, salamat po talaga sa pagsama sa mga bata. Papiliin mo lang po sila kung anong gusto nilang designs. Ito po pala ang listahan ng mga school supplies na kailangan nila. Inabot ko kay Tia ang papel na binigay sa akin ng teacher na pinag-enrollan ko sa kambal. Inabot ko rin ang 4,000 na pambili nila. Alam ko hindi masyadong malaki ang magkagasto nila. Maliit pa lang sila. O sige Agatha, mauna na kami sa apartment ni Mariana ha? Tumango lamang ako at nagpaalam kay Tia. Pupunta kasi muna sila sa apartment ni Ate Mariana. Sarado pa din naman ang mall. Napatingala ako at napatitig sa pangalan ng mall. RA Mall. Ngayon ko lang napagtanto na kaya pala RA Mall dahil Roque Astro. Tingnan mo nga naman no. Ang rangya ng buhay ng mokong na yun. Samantalang ang mga anak ko nasa average level of living lang. Oha, English yun. Pumasok na ako sa mall at hinanap agad si Lori. Zay, ano, kamusta? Okay lang. Papunta sila Tia at Kambal dito, mamimili. Lumaki ang ngiti ni Lori. Makikita ko pala ang Kambal. Aayain ko silang mag-beach kami. Ano ka ba? Baka umiyak si Ingrid kapag inasar mo. Tumawa lang to kaya nagpaalam na ako sa kanya. Naakit na ako sa 5th floor. Lilinisin ko pa kasi ang lobby ng 5th floor. Bilin sa akin yun ni Sir kahapon. Speaking of Sir, naalala ko na naman tuloy ang nakakainis na mga nangyari sa akin kahapon. Nang makaabot na ako sa 5th floor, sinalubong ako ni Mr. Guard. Agatha, kanina ka pa hinahanap ni Sir. Kumunot ang mukha ko pero nagpasalamat naman kay Guard. Nakakainis talaga. Bakit ba dito nakatambay ang lalaking to? Walang hiya talaga. Akala ko ba minsan lang maglagay si Astro dito sa Mindanao? Noong nakaraang buwang pagbisita niya dito, ang bilis na nang umuwi tapos ngayon naglalagi siya. Pinapahirapan niya pa ako. Pagpasok ko sa loob ng office, hindi pa ako kumatok. Bahala na nga. Don't you know how to knock, Agatha? Sumimangot ako at nag-aalalang tumingin sa kanya. Sorry sir, sinalubong kasi ako ng guard. Ang sabi, kanina niyo pa ako hinahanap. Lumambot ang ekspresyon nito. Ang bilis mo ito. Anyway, you buy me coffee. Yung order ko kahapon, hindi yung binili mong mas mahal. Napatingin ako sa oras. Ang aga pa. Nakakainis talaga. Binigay niya sa akin ng pera kaya kinuha ko na to. Asan ang pamasahe mo? Taas kilay kong tanong. Oops, I forgot. Wala ba dyan ang driver mo? Anong? Si Martin ba ang tinutukoy niya? Walang niya talagang mokong na to. Hindi ko siya driver. May kinuha siya sa coat niya na sa tingin ko kumukuha na naman ng pera. Then I assume he is your boyfriend? Nanliit ang mata ko at nilahad ang kamay. Akin na ang pamasahe mo para makabili na ako. Umisi lang to at binigay ang 200 pesos. Tumalikod na ako at nagsimula na maglakad. So, he's really your boyfriend? Napatigil ako at napabuntong hininga. Hindi ko po siya boyfriend, sir. Isang kaibigan ko po ang tinutukoy yung boyfriend at isa pa po, let's just be formal. Let's just be professional. Huwag niyo na lang pong i-question ng tungkol sa anumang bagay sa buhay ko. Saad ko habang nakatalikod sa kanya. Ano ka ngayon ha, Astro? Huwag ka kasing feeling close na akala mo magkaibigan tayo. Ikaw itong nagsabi na be formal. Inaayon ko lang pagiging baloktot mo. Naiinis, kinuyom ni Astro ang kanyang kamay. Dapat nga si Agatha ang naiinis sa mga asal at pakikitungo nito sa kanya. Araw-araw pinapahirapan niyang babae. Pero bakit tila siya itong naiinis? How could her? Naka-move on na ba siya sa past nila at ngayon may kaibigan ko no? Or should he think kaibigan nito? Naihampas niya ang kamay sa lamesa. Maya-maya pa hinilot ang sentido niya. Nag-file ng leave ang sekretary niyang si Marian dahil may lagnat ito.
Ipapatingin sana niya ang mga tauhan sa baba pero mukhang siya na lang ang gagawa. Mabilis sa mga hakbang bumaba siya. Uunahin siyempre ang tingnan ng 4th floor down to 1st floor. Lahat na madaanan niyang empleyado napapahinto na lang, napapayuko o di kaya napapatidig sa kanya. Ang lakas talaga ng karisma ng isang astro. Pagkababa pa lang niya sa 1st floor, sinalubong siya ng iyak ng batang cute. Maganda, pero namumula na ang mata sa kakaiyak. May nakalapit ng mga tauhan niya dito, pero hindi nila ito mapatahimik. Sorry po sir, ayaw po sumama sa amin eh. Hinging paumanhin ng isa. Tumungo lamang si Astro at nilapitan ng bata. Tumitig to sa kanya habang nakasubo ang kamay sa bibig, umiiyak. It's alright baby, come here. Tila robot, tumahimik ang bata at lumapit sa kanya. Yumakap to sa binti niya. Tay-tay. Tila nabuhusan ng malamig na tubig si Astro dahil sa narinig. Did the kid just call him tay-tay? Means tatay? Papa? Ama? Father? Dad? Wow sir, pumikit na po ang bata na pagod yata kakaiyak. Agad pinasa niyang nakapikit na bata sa babaeng sales lady. Ipahanap mo ang guardians ng batang yan and tell them to keep an eye with their kids. Mahirap na ang panahon ngayon. Masungit na saad nito. Tumango lang to at tinanana ang bata. Mula sa kinaroroonan nakikita pa rin niya ang bata. She's beautiful. She kind of reminds Astro of him when he was young. They look like the same. Oh, the kid is so cute. Nakasubo pa rin ang thumb nito pero nakapikit na. Napailing na lang siya at nagdesisyon na bumalik na sa opisina niya. Nakasimangot na nilapag ko ang kaping order ng damuhong hari. Kainis. Di man lang na sinabi sa akin na maghihintay pa ako dahil hindi pa bukas ang coffee shop. At nung bumukas na maghihintay pa ako kasi marami pa silang i-arrange at magtitimpla pa. Nasasagan talagang pasensya ko. Konti na lang. Thanks, please go outside and mop the lobby. Padabog na lumabas ako ng office niya. Salamat Martin ha, at sinabayan mo pa talaga kami papuntang beach. Ngumiti lamang si Martin at sinabing basta ako daw okay na okay sa kanya. Grabe siya no, napabumirang tuloy ako ng dalagang Pilipina pose. No worries Agatha, namiss ko rin ng kambal. Nakangiting tugon nito. Hay, kung tutuusin, ang sarap mahalin ni Martin. Sobrang sweet at maaasahan. Nung nag-aantay kami na masasakyan sa labas ng street, nakita niya kami at nag-volunteer ni ihatid kami. Medyo malayo pero pinag-aksihan talaga kami ni Martin ng oras. Ganun ba? Bakit di ka muna mamalagi dito? Sure ako gusto kang makasama sa pagligo ni Ingrid, lalo na ni Jordan. Biro ko. Tanging si Ingrid lang kasi ang lumalapit kay Martin. Ewan ko ba dyan kay baby Jordan ko, napakailap. Mabuti na nga lang lumapit kay Lori. Napalingon kami pareho nang tawagin kami ni Ingrid. Kumaway lang ako at ganun din si Martin. So, paano ba yan? Mauna muna ako. Gusto ko mang makabaning ang kambal pero hectic talagang schedule ko ngayon. Nagulat naman ako dahil sa sinabi nito. Kung totoo na hectic ang schedule ni Martin, bakit pa niya kami hinatin? Sobrang bait talaga. Ideal man kumbaga, hindi tulad ng iba dyan. Sobrang lakas ng dikit sa akin noon. Inuto ako at iniwan. Walang hiya. Sige Martin, salamat. Ngumiti ako sa kanya. Nagulat naman ako nang halikan ako sa pisngi at nagpasalamat. Di ko na malayan ang pagpasok niya ng sasakyan. Natauhan na lang ako at bumusina siya sa akin. Napahawak ako sa pisngi ko dahil sa hiya. Hinalikan ba ako ni Martin? Ang tamis ng ngiti mo ha? Agad nawala ang ngiti ko dahil sa boses na yun. Diyos ko, anong ginagawa ng lalaking to dito? Nakita ba niya ang pagbaba ng kambal? Narinig ba niya ang pagtawag nito ng mamay sa akin? Diyos ko, wag naman sana. Anong ginagawa mo dito? Taas gilay kong tanong. Pinagros na ang kanyang kamay at tinignan ako. Why? Are you the owner of this beach? Hindi, pero minumura ako ng presensya mo. Ilang araw ko na bang nakakasalumuhang damuhong to? Pati ba naman sa pag-relax ko kasama si Ingrid at Jordan, kukuluhin niya? Kainis? Pinadyak ko ang paa at naglakad tungo sa ibang direksyon. Di mo na ako pupunta sa cottage kung nasan sila. Baka sundan ako ng damuhong lalaking to at malaman niya pa ang tungkol sa kambal. Pumunta ako sa iba pang cottages na walang tao. Umupo doon. Di naman ako siguro sinundan nun. Mamaya na lang ko aalis kapag cleared ang area. Sana naman di niya mahalata ang kambal. Malaki pa naman ang hawig nila.
Napapikit ako at napasign of the cross. Grabe ka naman, nag-encounter lang tayo, napapadasal ka na? Nanlilisik ang mga mata, bumaling ang tingin ko sa kanya. Ano bang problema ng astro na to? Ano bang kailangan mo? Wala tayo sa opisina kaya hindi mo ko utusan? Abate, nagtataray ba to? Kung di ko lang to naging ex, tiyak mapapaisip akong bakla to eh. You're smiling whenever you're with that driver, but when it comes to me, you're always mad? Hindi ko inaasahan ang sinabi niya. Para tuloy akong natuod sa kinitatayuan ko. Ano ba kasing kailangan mo? Bakit kasunod ng sunod? Natigilan to at maya-maya pa. Sumeryoso ang tingin at itsura. Naging dark ang aura nito. Nothing. Sa haba-haba ng pananahimik nito, yun lang sinagot niya tumalikod sa akin. Nakatingin ako sa likuran niya habang naglalakad to paalis sa akin. Mabuti na lang naisipan itong iwan ako. Diyos ko, talagang hinahanap na ako ng mga anak ko. There are times that Astro will stare at nothing and think of her all day long. Kaya nga napagdesisyon na niyang magpalamig muna sa beach. Pero nagulat siya ng pagdating niya kanina. Makikita niya si Agatha. Hinahalikan ng lalaking di niya kilala. He saw how her eyes reacted to the man's sudden move. Napapikit siya at napahilamos sa mukha niya. He can't believe that he was stalking her lately. So hindi pala siya nagpatuloy sa pag-aaral? Why? Hindi ba siya nakahanap ng bagong magsasponsor para sa pag-aaral niya? Something inside him pushed him to think about her again and again. Iba naman talaga ang plano niya, di ba? He wants to get even, pero di niya alam paano pahihirapan ang dalaga. It seems like it's been molded by the time. Mas lalo tong naging matibay at di niya matibag, ano man ang binuo nitong panangga. Napailing siya at pinukpok ang ulo. Nababaliw na siya. Dumiretso siya sa parking lot, tinignan ng orasan. It's too early to go in a bar. Pupunta na lang siguro niya si Jaime. Aayain niya tong uminom. He started the engine and drove fast. Mamay, halika na! Pangihila ni Ingrid sa akin. Kinusot ko ang ilong nito at hinila din si Jordan. Dali anak, sakay ka kay mamay, swim tayo. Masayang umiti si Jordan at sumama sa kanila. Tinignan ko si Tia Melanie at si Laurie. Nag-thumbs up sa akin si Laurie habang si Tia busy sa pagpaypay sa iniihaw niyang isda at karning baboy. Napatingin ako sa mga anak ko na busy sa paglalaro sa tubig. Nakasabit sa akin si Jordan habang si Ingrid na may tumatawang hinahampas ang tubig. May salbabida kasi to na princess. Siguro nga walang alam si Astro sa mga anak namin kasi hindi ko naman napapansing nababanggit niyan tungkol sa mga bata. Kung totoo yon, baka sakaling mapatawad ko siya. Baka sakaling bigyan ko siya ng pagkakataon na makilala ang mga bata. Yon ay kung maipakita niya sa akin na karapat-dapat siyang tawaging papa. Halika baby, hahawakan ka ni mamay. Practice tayo mag-swim, sabi ko kay Jordan. Talaga po mamay? Yay! Masayang nagpaturo sa akin ang dalawang bata. Di nga nila napansin na magtatanghalian na. Kung di pa kami nilapitan ni Tia, hindi kami aahon. Si Laurie naman busy sa pagganda sa lamesa. Day, mag-deep talk tayo later ha. Maligo tayo dun sa malalim. Sabay turo nito sa karagatan. Umiti lang ako at inakbayan to. Kambal, lapit kayo kay Tita Laurie, may chocolates ako. Lumaki ang mata ni Ingrid, habang si Jordan naman inunahan sa pila si Ingrid. Kuya, ako una. Di nagpatinag ang anak ko, inunahan talaga ang kambal. Bagal-bagal mo kasi, ayan tuloy. Pagkatapos niya makuha ang chocolates niya, lumapit to sa lalamel niya. Here's for you, little Ingrid. Kain muna bago yan ha. Tumango si Ingrid at lumapit din sa kambal. Lumingon sa akin si Laurie at kinindutan ako. Nagpakita man sa akin ng damuho at inunahan talaga ang kambal. Bagal-bagal mo kasi, ayan tuloy. Pagkatapos yung makuha ang chocolate niya, lumapit to sa lalamel niya. Nabawi ng mga mahal ko ang inis na nararamdaman ko. Time flies so fast, ika nga ng lahat, pero syempre, depende kung anong pinagkakabalahan. Noon ang liliit ng mga babies ko, ngayon mag-aaral na sila. Naluluha ako dahil nakikita ko ang dalawa. Suot-suot ang school uniform nila at nakangiting suot ang backpack nila. Mamay, may chocolate po ba sa bag ko? Inosenteng tanong ng Ingrid ko. Tumango ako at ngumiti ng matamis. Matapos noon tinignan ko si Jordan. Pinalapit ko siya sa akin. Dahil ikaw ang kuya,
Lagi mong babantayan si Ingrid ha? Ingrid, hindi magpapasaway, hindi maghahanap ng gulo at always behave lang, okay ba? Tumangot-tango si Ingrid, habang ang baby Jordan ko naman sa mimangot. Oh, bakit nakasimangot ang pogi kong baby? Sama po kayo sa amin. Mahinang bulong nito. Lumambot ang ekspresyon ko dahil sa inakto nito. Kung isa lang akong plain housewife, sigurado, mababantayan at makakasama ko palagi ang mga anak ko. Pero hindi eh. Ako ang bumubuhay sa kanila. Ako yung naghahanap buhay. Jordan, apo, sasamahan ka naman ng lalamel mo eh. Iyahatid ka pa ng lolo Mario mo. Nakangiting tugon ni Tio. Nakahinga ako na maluwag dahil sa pagsalba ni Tio sa akin. O siya, sige na mga apo. Ingrid, halika na. Tara na, Jordan. Malumani na saan ni Tia sa mga bata. Lumapit naman sila agad dito. Hinalikan ko sila sa pisngi at inulit muli ang bilin ko kay Jordan. Na makaalis sila nila ko ng bahay, walang maiiwan dito dahil babantay ni Tia mga bata habang si Tio mamamasada. Agata, napalingon ako sa likuran at nakita ko si Martin. Napangiti ako at mapit sa kanya. Martin, bakit ka nandito? Tanong ko. Nakababa ang bintana ng kotse niya kaya klaro kong nakikita ang mukha niya. May sasabihin sana ako sa'yo, ihahatid na rin kita sa mall. Napatungo ako at mabilis namang sumakay. Tahimik lang ang biyahe namin. Minsan sa isang linggo, dinadaanan ako ni Martin ng 2 hanggang 3 beses. Nung una nahihiya ako dahil sobrang mahal ng gasoline ngayon, pero kalaunan nasanay na rin. Bago kami dumiretso ng mall, bumili na ako ng paboritong kape ng damuho. Nakakaya naman sa kanya kung mapatagal ang order niya. Paborito talaga ng boss mo yung kape na yan, no? Pambasag ni Martin sa katahimikan. Ay, bakit yung lalaki yun pang topic namin? Oo eh. Nga pala Martin, ano yung sasabihin mo? Tanong ko habang nakatingin sa labas. Malapit na kami sa mall, hindi pa niya sinasabi. Ano kasi, iimbitahan sana kitang mag-dinner mamaya. Don't worry, susunduin kita. Napalingon ako sa kanya. Tumingin din to sa akin saglit at pinakita ang ngiti niya. Oo ba? Diyan na lang banda, Martin. Ininto niya sa gilid ng kotse. Di ko naman pwedeng tanggihan ang gwapong to. Isa pa, simpleng dinner lang ang gusto niya. Ngumiti ako sa kanya at nagpasalamat bago ko sinara ang pinto ng kotse. Hoy, Day! Naiinis na pagtawag sa akin, Lori. Automatikong nag-peace sign ako sa kanya. Kainis ka ha, sinabay ka na naman ni Martin.